Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 8:08 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Lunes, Agosto 11 na kita tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Janelle Baclay, kagkaroon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinala. Kapin 2 ka milyon ka pesos nga shabu na kumpiska sa bypass operation sa Banwa sang Estancia. Kaso sa dengue sa probinsya sang Iloilo naglabot na sa masobra 3,700. Mga napatay bangod sa ginapasuni dengue sa probinsya sang Iloilo naglabot na sa 14. Highlights ang 2025 Linggo ng Kabataan Celebration buksan sa subong nga adlaw. Leader sa mga mangunguma sa Patnongon Antique ginpasalamatan ang pagsuspende sang rice importation sang presidente. Tatlo ka alkalde sa Western Visayas na pilihan bilang National Executive Board members sang League of Cities of the Philippines. Bamboo Bridge nga may sa barangay Mayang Tubungan ginbuligan tukod sang first IPMFC kag mga residente. Congressman Mera Flores nagpalabot sang simpatya sa pamilya ni Vice Mayor Julio Istolioso sang Ibahay Aklan. Senator Loren Ligarda ginpangunahan ng turnover ceremony sa UPV Auditorium sa Iloilo City. Kag more power nagpasalig nga maghatag assistance sa pagkatumba sa ilang poste sa Iloilo Terminal Market. Sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 2 ka milyon ka pesos nga shabu na kumpiska sa bypass operation sa Barangay Poblacion Zone 2, Estancia. Radyo Pilipinas. Radyo Sa balita ni Pilipinas. Paul Tarosa. Isa naman ka magnalago ng operasyon ng ginpatigayon sang Iloilo Police Provincial Office sa probinsya sang Iloilo. Sa Barangay Poblacion Zone 2, Estancia, arestado sa Provincial Drug Enforcement Unit ang 4 ka drugista. Sa ginpatigayon nga bypass operation, arestado sa kapulisan ng target sa operasyon nga si alias Trenos, 31 anyos, kag residente sang nabitan nga lugar. Alias Buloy, 40 anyos, kag residente sang Barangay Poblacion Zone 2, Estancia. Alias Kaloy, 32 anyos, kag residente sa Barangay Canuan, Estancia, kag alias Ricoy, 41 anyos, kag residente sa Barangay Gintikdan, Carles, Iloilo. Nagkumpiska sa operasyon ang 280 grams ng shabu na nagabalor sang 1.9 million pesos. Kapin 3 ka bulan nga ginmonitor sa kapulisan, kag nagagawa nga si alias Trenos, nagakuha sang supply sa Manila kag ginabaliga sa Banwa sang Estancia, kag Carles sa probinsya sang Iloilo, kag porsyon sang Capiz. Suno kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan, ang mga dinalagon nga operasyon nagapamatuod sang bugos nga dedikasyon sa pagtapna sang iligal nga droga sa probinsya sang Iloilo. Nagapasalamat siya sa tanan nga bumuluyo nga nagatag sa impormasyon nga nangin rason sang pagsikop sa mga imbulbado sa iligal nga droga. Ginahingan ni Razalan ang tanan nga padayon sa pagbinulugay at bumahiway ang probinsya batok sa iligal nga droga.
Para sa bagong Pilipinas, Walter Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaso sa dengue sa probinsya sa Iloilo naglabot na sa masobra 3,700 dengue cases, nagnubo sang 22% kung ikumpara sa pareho nga period sa 2024. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Ereñita. Nagsaka na sa masobra 3,700 ang kaso sa dengue sa probinsya sa Iloilo sining tuig 2025. Sa datos ng Iloilo Provincial Health Office sa PHO, as of Morbidity Week 31 kon humanin Enero 1, tutob Agosto 2 sining tuig, nagsaka na sa 3,705 ang kaso sa dengue sa probinsya kung sa diin 14 ang napatay. Kung ikumpara sa pero nga period sa 2024 nga may 4,734 nga kaso kag siyam nga napatay, naglubo sa 22% ang kaso sa dengue sa probinsya sining nga tuig. Nagapanguna nga munisipalidad nga may pinakamadamo nga kaso sining nga tuig ang Banwa sang Uton nga may 279 ka kaso, gisundan sa San Joaquin nga may 228, Haniway nga may 194, Dumangas nga may 176, kag Leon nga may 167. Samtang sa 14 nga dengue fatality sining nga tuig, duha ang na-record nga fatality sa mga Banwa sang Putotan, Carles kag Balasan kag tig-isa naman sa Uton, Lambunaw, Sara, Concepcion, Tigbawan, San Rafael Dueñas kag Dumangas. Samtang kalabanan sa nagka-dengue sa probinsya ang yara sa edad 1 to 9 years old. Panugyan ni Dr. Ronnie Labis, Head sa Health Service Delivery Division sa Iloilo PHO nga padayon nga magsunod sa 4S strategy kontra dengue. Ang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation kung may nabatyagan nga simptomas ang dengue, kag support fogging o spraying in hotspot areas. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga napatay tungkol sa ginapasulit dengue sa probinsya sa Iloilo, naglabot na sa 14. Radyo Pilipinas. Radyo Nagpanumbalik Pilipinas. sa balita si Marian Grace Ereñita. Naglabot na sa 14 ka individual ang ginasuspetsahan na patay bangod sa dengue sa probinsya sa Iloilo sining nga tuig. Gimpahayag ni Dr. Rodney Labis, Head sa Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office, sa Morbidity Week 31 sining nga tuig, nakabalag ang probinsya sa isa ka dugang nga natapatay bangod sa ginapatihan dengue rason nga nagsaka na sa 14 ang fatality. Ang dugang nga fatality ang 54 anyos nga babae gikan sa Dumangas, Iloilo. Dugang pa ni Dr. Labis nga ang nagtaliwan may balatian sa kidney kag ginasuspetsahan niya na stroke antes na patay. Magahiyat pa sa karon ang Dengue Death Review Committee kung balang dengue ang gitunaan sa kamatayon sa pasyente. Magluwas sa nagtaliwan nga taga Dumangas, ang ibang nga dengue death sa probinsya ang na-record sa Pototan, Carles kag Balasan nga may tig-2, kag tig-isa naman ang dengue fatality sa mga Banwa sang Uton, Lambunaw, Tigbawan, Sara, Concepcion Dueñas kag San Rafael. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Highlights ng 2025 Linggo ng Kabataan Celebration buksan subong nga Lunes sang PPSK Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni JP Herbas. Buksan sa mga Lunes ang Panlalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan o PPSK Iloilo ang highlights ng karong tuig na selebrasyon sang Linggo ng Kabataan. Lakip sa mga aktibidad sa mga adlaw ang pagbukas ng Local Trade and Artisan Fair, Sashing of Officials kag Oath of IPYDC, Voters Education Session kag Sustainable Development Gold Stock galun sa hiwaton sa Iloilo Provincial Capitol. Balantayan sa Agosto 15 ang dululungan nga Provincial Numeracy and Literacy Program kag gugma sa palibot cleanup drive sa bugos nga probinsya. Sa Agosto 16, hiwaton ng Healthy Kabataan ang pagparagtag sa 5-in-1 vegetable packs. Sa Agosto 20, 22 at 27, natala na ang medical mission kamang hinunanon angon sa Child Protection Policy, Teenage Pregnancy, Mental Health kag HIV Awareness kag Climate Change. Lauman man ang Provincial Mobile Legends Tournament kag pagpaluhog sa Paidis-Indis sa Video Making Contest kag Most Outstanding Sangguniang Kabataan kag Local Youth Development Office. Sunod kay Board Member Isara Javier, PPSK Iloilo Federation President, estudyante, leader, artist, gamer o kun advocate man, may lugar gid para sa kada pamatanon ang karon nga tuig nga selebrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Vice sugot nga ginapatuman sa DTI sa Iloilo City kag Antique kasunod sa nangin deklarasyon
sa state of calamity. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita. Hugot nga ginapatuman sa Department of Trade and Industry Western Visayas ang price freeze sa mga basic necessities sa Iloilo City kag bugos nga antike. Ini kasunod sang deklarasyon sa State of Calamity sa Iloilo City Government kag Antique Provincial Government kasunod sa naging epekto sang habagat kag ginpabaskog sa mga bagyo sa nagligid nga Hulyo. Debalo nga santo sa price ang presyo sa mga basic necessities sa mga lugar nga ginpaidalom sa State of Calamity ang automatic nga freeze sa ilang mga prevailing prices sa sulod sang 60 kadlaw. Nakip sa mga ginabatayan sa detail ang presyo sa sardinas, gatas, instant noodles, kape, bottled water, tinapay, asin kag kandila. Ang mga magalapas mahimo magpangatubang sa multa na 5,000 tubtob 1 milyon ka pesos kag pagkapreso sa sulod sa isa tubtob 10 ka tuig. Parugyan sa ahensya sa publiko nga magpabili nga mabinantayon kag gilayon nga report ang anuman nga paglapas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pero sa mga nguma sa Patdongon Antique, ginpasalamatan ang pagsuspende sa rice importation sa presidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Herbas. Palabot sa iyalubos ng pagpasalamat kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. si Kamapat Agriculture Cooperative General Manager Henry Michael Deligres sang Patdongon Antique. Ini kasulod sa nanging desisyon nga dumilian anay ang pagpasulod sa pusod sang mga imported nga bugas. Sunog nga Deligres dako nga bulig ini para sa mga manghuma sa Antique bangod na hatagan na sa mataas nga presyo ang ilang pag-aanihon nga mga palay kag mahatagan man sa importansya ang ilang nga produksyon. Nakita man niya nga natagan sa motibasyon ng mga manghuma na paayuhon pa ang ilang pagdanom para mas magnami pa ang ilang nga produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Western Visayas handa na magabi-abi sa mais market gikan sa India. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Turuchan. Ginpahayag sa Department of Tourism Western Visayas nga handa ang rehiyon sa pag-abi-abi sa mga Indian delegates para sa mais ukon meetings, incentives, conferences, and exhibition. Sunod sa DOT-6, halin sa mga world-class resorts sa Boracay Island, moderno nga mga convention facility sa Iloilo City, kag pinasahi nga kultura kag pagkaon, ang Western Visayas handa gid sa pagpanagbalay sa mga Indian delegates para sa ilang mga business events. Naibaloan nga kabahin si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco sa mga tigliko nga napupoy kay President Ferdinand Marcos Jr. sa iya state visit sa India sa diin din pabaskog pa ang pagtamdanay sa duwa ka pungsod lakip na sa sektor sa turismo. Sa state visit sa presidente sa India, si DOT Secretary Frasco nagpakikita sa mga top Indian tourism kag business leaders agud itibang ang Pilipinas sa kipnang Western Visayas bilang prime mais o meetings, incentives, conferences, and exhibition destination. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tatlo ka alkalde sa Western Visayas na pilihan bilang National Executive Board members ng League of Cities of the Philippines. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Marian Grace Ereñeta. Napilian bilang National Executive Board members ng League of Cities of the Philippines o LCP ang tatlo ka alkalde gikan sa Western Visayas. Si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas napilian bilang National Vice Chairman, si Pasig City Mayor Stephen Palmares bilang Deputy Secretary General for Visayas, kag si Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu bilang isa sa mga regional representative. Ginhiwat ang eleksyon kadungan sa 75th General Assembly sa Conrad Marina Pasay City sining karon lang. Magluwas sa mga alkalde sa Western Visayas, may 3 ka alkalde gikan sa Negros Island Region o NIR bilang National Executive Board members. Si Mayor Salvador Escalante sa Cadiz City bilang Vice President for Visayas, si Mayor Rogelio Raymond Tongson Jr. sa Ngimamayalan City bilang isa sa mga regional representative para sa NIR, kag si Mayor Greg Gasataya sa Bacolod City bilang focal mayor sa mental health awareness. Mag-uumpisa ang termino sa napilian ng National Executive Board members sininga 2025 tubtub 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kasobra sa kamilyon ka pesos nga balor sang shabu na kumpiska sa bypass operation sa Estancia. Radyo Pilipinas. Radyo Sa balita Pilipinas. ni Paul Tarosa.
Arestado sa kapulisan ng isang high-value target sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Gogo, Estancia, Iloilo. Ang suspect, ginkilala nga si alias Jen, 36 anyos, kag residente sa ang ninambitan nga lugar. 155 grams ang shabu nga nagabalor sang masobra 1 milyon ka pesos ang nagkumpiska sa mga otoridad. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, ang madinalagon nga operasyon pamatud sa masangkad nga kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga droga. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sang suspect. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Amber Bridge sa Barangay Mayang, Tubungan, Iloilo, ginbululigan tukod sang first IPMFC kag mga residente. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Nakapanumalit si Paul Tarosa. Sa pagbinuligay sa First Iloilo Provincial Motor Force Company opisyales sa barangay kag mga residente na tigay nga matukod ang Tambo Bridge sa Sitio Tambulan, Barangay Mayang, Tubungan, Iloilo. Ang inisyatibo ginpatigayon matapos makitaan sa kapulisan nga naghiwat sa immersion nga dapat magtukod sa safe kag accessible bridge sa pagtabok sa Sitio Tambulan. Sa pagpanguna ni First IPMFC Force Commander Police Lieutenant Colonel Arnel Solis kag sa pagbinuligay sa mga residente na tagaan katumanan ng proyekto. Nagapasalamat si Lieutenant Colonel Solis sa tanan nga nagbulig para mahuman ang Bamboo Bridge. Mag-ulan man o kung magbaha sa ila lugar, hilway na sila makatabok anuman nga oras. Ang taytay nga kawayan sa Barangay Mayang nagatindog karong nga simbolo sang pagbinuligay nga apisar sang pagpanghangkat wala sang imposible. Bangod buhi ang bayanihan spirit. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nagpalabot ng simpatya si Congressman Florencio Miraflores sa pamilya ni Ibhay Vice Mayor Julio Istolioso nga nagtaliwan matapos gintiro patay sang Biyernes, Agosto 8. Suno sa kongresista, ang pagtaliwan sang Vice-Alkalde dako ang kadulaan sa Banwa sang Ibhay. Dugang panya nga ang ligasiya ni Istolioso ang perme nga pagadumdumon sang mga residente. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Formal laging turnover ni Senator Loren Ligarda ang UPV Auditorium sa University of the Philippines, Visayas, Iloilo City Campus sang Agosto 9. Ang auditorium ginpatindog sang tuig 1970. Ginumpisahan sang tuig 2022 ang rehabilitasyon sa valor nga 10 million pesos nga ginatag nga pondo ni Ligarda kag nakompleto ini sang August 2024. Yara sa aktibidad si Oswald Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, Dr. Clement Camposano, UPV Chancellor, Dr. Rodeca Ibabaw, Vice Chancellor for Planning and Development Engineer Mario Murano, Chief sang Campus Development and Maintenance Office, kag iban pa nga mga opisyal sang UPV. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Naka-avail sang serbisyo medikal ang mga residente sa Banwa sang Igbaras sa giniwat nga Medical and Dental Mission sang revitalized police sa barangay nga nag-deploy sa lugar. Kapintat lo kagatos ka residente halin sa barangay Indaluyon, Kali kag Anilawan ang naka-avail sang libre nga check-up kag bulong. May araman sang libre tuli para sa mga kabataan. Magluwas sa medical services, may libre gunting man kag feeding program para sa mga residente. Kaupod sang RPSB sa kahiwatan ng mga Department of Health, Department of Education, barangay and sangguniang kabataan officials, local government units sang Igbaras, Municipal Health Office, Kabataan kontra Droga at Terorismo, Megan Society, Non-Government Organization, 61st Infantry Battalion Philippine Army, 1st Iloilo Mobile Force Company, kag Igbaras Municipal Police Station. Dinapit sa kahiwatan ng si Honorable Attorney Vicente Scorpion Jr., Municipal Mayor sang Igbaras. Bugos ang pagpasalamat sa mga beneficiaryo sa RPSB kag sa tanan nga nagbuylog para maka-avail sang medical services. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nagpasalig sa suporta ang More Power Corporation sa nanginhalit tugas ang pagkatumba sa ilang poste sa Iloilo Terminal Market. Naibaluan nga duha ka poste sang More ang natumba samtang gina-install ang distribution transformer sa Iloilo Terminal Market. Duha ka establishment ang naguba samtang natalsika naman sang oil ang isa ka vendor. Siling sang More Power sa nila ang repair sa mga nagkalaguba ng establishmento kag ang medical bill sang vendor. Ginpauntat naman sang tagdumalahan sang power distributor ang trabaho sa lugar samtang nagapadayon ng ila investigasyon kag safety assessment agud hindi na masulit ang pareho nga insidente. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Isa ang katunggan itibahay sa barangay Bugtong Batosa na isod sa Ibhay Aklan sa mga ginakabig nga diverse mangrove forest sa Pungsod. Suno sa Department of Environment and Natural Resources Region 6, ang KII puluyan sa 28 sa 35 ka mangrove species sa Pilipinas. May kapalaparon nga 44 hectares sa din sarang makitang pinakadako nga kag pinakatigulang nga api-api o kon bungalon o kon mangrove sa Pilipinas. Nagaserbi man ini nga sanktuaryo sa lain nga klase sang pispis kag iban pa nga kasapatan kag nagabulig sa palangabuhian sang duha ka barangay kung sa diin ini nahamtang. Lakip sa mga pwede maobra sa lugar ang mga pagbisita sa sikat nga Avatar Tree hanggang paglakat sa viewing deck kag footwalk sang gintukod sa idalom sa mga handong sang century-old nga mga mangrove. Radyo Pilipinas News. Star Rebel sa Premier Distrito ginhiwat sa San Joaquin Sports Stadium. Radyo Pilipinas. Turuchan. Nagpanagbalay ang banwas ang San Joaquin sa Star Rebel para sa 1st Congressional District sang Iloilo. Masobra 900 ka Star Scout. Gikan sa nagkalain-lain nga banwas sa Premier Distrito ang nagpasakop sa aktibidad sang Girl Scout of the Philippines Iloilo Council kag Department of Education. Nagtambong sa Star Rebel sanday Josefa Luz de Leon, kaupod si PSDS Ricardo Gerardo kag San Joaquin Mayor Joe Abad Lazaro Jr. Ginpasalamatan naman sang GSP Iloilo ang banwa sa pagbulig sa mga kinanglanon para matigayon ang aktibidad kag sa pag-host ng Star Rebel 1st Congressional District. Sa piyak na bahin na uman naman ang Star Rebel para sa 3rd Congressional District sa Kalinog Covered Gym sa August 16, sa Pasay City Arena naman sa 4th kag 5th Congressional District sa August 23. Kag sa New Lucena Covered Gym, hiwato ng Star Rebels ang 2nd Congressional District sa August 30. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Top 9 most wanted person na dakpan sang kapulisan. Radyo Pilipinas. Arestado sa Iloilo City Police Station 4 ang top 9 most wanted person sa Western Visayas sa Ocson Street, Barangay San Pedro, Molo, Iloilo City. Ang suspect ginkilala nga si alias Chris, 36 anyos, kag residente sang syudad sang Iloilo. Tag as top 2 most wanted person sa station level kag top 4 most wanted person sa syudad sang Iloilo ang suspect. Ang suspect nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kunang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gintagaan pagkilala ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Liga ng operating team sa madasig nila nga pag-aksyon na nagresulta sa pagka-aresto sang wanted person. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ang nalago ng paglunsar sang libro nga Panagway kag Badbad sa mga opisyal sang UP Visayas, kaupod si Senator Loren Ligarda kadungan sa pagsaulog sa International Day of World's Indigenous People na giniwat sa Pagwa Performing Arts Hall UPV Museum of Art and Cultural Heritage sa bahin sang main building Iloilo City Campus. Ang mga libro nga Panagway, The Ati and the Narratives and the Archives kag Badbad ang ginlunsar man. Ini ang ginhuman sa sulod sa isa ka tuig na may pondo nga 2 ka milyon ka pesos gikan kay Senator Ligarda. Nagafocus ang mga libro sa kasaysayan sa mga ati, partikular ang komunidad sang Panay Bukidnon sa Panay, amuman sa probinsya sang Guimaras kag ginakabing nga culturally sensitive nga mga libro. Yara sa kayuwatan si Commissioner Alex Centena sa National Commission on Indigenous People, kaupod ng pila ka mga Vice Mayor gikan sa Nanoy Tuay nga banwa sa Iloilo kag opisyales sang University of the Philippines, Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:24. Radyo Pilipinas. Naging nabatian na detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpanglagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Lunes, Agosto 11, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada agad Ginel Baklay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya,
Nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon. Mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.